Praise. Magandang hapon mga kapatid. Ang isa pong pribileyo at pagpapala para sa Panginoon ang makapiling kayo at mabigyan ng pagkataon na magpahayag ng kayo sa ating harapan. Amen? In the absence of Pastor Lida, I will temporarily take her place just only this Sunday. Amen? Siguro may mga program ba sa atin? May mga program na kayo? Okay. Nabasa yung title nating pag-aaral sa hapon ito. Ano yung ating title? Are you believe or a follower? Maraming, naitanong nyo ba sa akin sa bakit kailangan patanongin kung am I a believer or a follower? Diba? Siyempre, alam mo nga, pag tinanggap natin si Jesus Christ, we became a believer. Amen? So bakit kailangan pa itanong? Ba't kailangan pa sabihin niya sa ating pag-aaral, are you a believer or a follower? Reminder. Amen. Pwede, di ba? Reminder. Pwede yun. Hindi po, wala pong mali dito sa ating pag-aaralan. Amen? Hallelujah. Tama po yung sabi ni Sir Mali na isang reminder, isang paalala na tayo ay mga ano ba ito? Believer? Kung sila believer, ano mo sabihin? Naniniwala. Amen. From the word believe. Di ba? Pag sila believe, yung naniniwala. So believer, taong naniniwala. Amen? So, according to Webster, meron po tayong tinawag sa sa encyclopedia, yung rating natin ba? Ayan. Sabi dito, sabi ni Webster, si Webster sabi dito, ako sinunod ko dyan. Masabi ba sabay-sabay? Sabi dyan? Someone who is confident in truth, the existence and reliability of something. Yun. Yung isang tao daw na may tiwala sa katotohanan, at sa yung existing, yung sabihin yung ano sa tagal nag-exist, yung naroon, di ba? Sabi nag-exist nandoon. At doon sa katatagan ng isang bagay o marahin ng isang tao. At sa isang saling pahagdan, someone who has faith in the reliability, honesty, and benevolence of. Isa daw na may pananampalataya sa katatagan, sa katapatan, at kabutihan ng of Jesus Christ. Of course, Jesus Christ ang tinutukoy dyan. Amen? So bakit ko kailangang emphasize pa yung I'll be a believer or a follower? Because sabi nga, may mga titulo, may mga scripture na nagsasabi, kamihan ko yan, na kahit may mga demonyo ay naniniwala na si Jesus Cristo ay anak ng Diyos. Amen? Pasahin po natin ulit. When Jesus arrived on the other side of the lake in the region of Gadara, two men were possessed by demons, met in. They live in the cemetery, were so violent that no one could go through. Mga violating pa po yan. Sabi po yan, then Jesus said unto his disciples, sorry. They began screaming at him. Yung mga tao nasa yung dalawang demon possessed, sabi yung sila sumigaw, sabi nila, why are you interfering us, Son of God? Have you come here to torture us before God's appointed time? Ibig sabihin, magiging mga demonyo po, naniniwala na si Kristo Jesus ay anak ng Diyos. Amen? So, walang pagkakaiba sa atin. Na tayo naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi po ba? Amen. So, hindi po sapat na tayo naniniwala. Sorry. Okay. Yan po ang point natin. Hindi po sapat na tayo naniniwala na si Kristo Jesus ay anak ng Diyos. Dahil maging demonyo po ay naniniwala din na si Kristo Jesus ay anak ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po sa Mark naman, Sunday naman, the synagogue was possessed by an evil spirit began shouting, why are you interfering with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One sent from God. So kilala sila maging demonyo, naniniwala. Yung mga demonyo, si Kristo ay anak ng Diyos na siya ay Diyos. Amen? So anong pagkakaiba natin sa mga demonyo yan? Sila simpleng naniniwala lang sila. Subalit tayo ay naniniwala at nananampalataya. Ang kapatid. Amen? Yun ang kulang nila. Although they believe that Jesus Christ was Son of God, the Holy One sent from God, and Jesus is God, they don't have faith in Jesus Christ. Amen? Wala silang pananampalataya kay Jesus. They believe that Jesus Christ is God, but they don't have faith in Jesus Christ. Amen? So tayo, niniwala tayo, at may pananampalataya tayo. Yan ang pagkakaiba natin.
So, sapat na ba yun na tayo naniniwala na nanampalataya si Jesus ay Diyos? Diba? Kaya nga yung doon pumasok in the word na follower. Amen? Ano ba yung follower? Tayo natin ulit. A person who follows another in regard to his or her ideas or belief, a disciple. Sabihin yung follower is a disciple. Pag sabi disciple, ikaw ay ano? Follower. Tagasunod. Amen? Tagasunod. So, yun ang pagkakaiba natin. Tayo ay naniniwala, nanampalataya, at tagasunod. Tagasunod ba tayo Kristo? Amen. So, parang nung tayo ba maniwala kay Kristo, na tanggapin natin siya, nanampalataya tayo ba automatic na naging tagasunod niya? Basta ba, I believe in Jesus Christ, I have faith in Jesus Christ, so I became their follower, or his follower. I mean, ganun ba karon? Ang ganda na naging follower tayo? Diba? Hindi naman, diba? Dahil si Kristo Jesus, sabi niya, bago tayo maging follower ni Jesus Christ, meron siyang tatlo na requirements. Meron tatlong bagay na hinihingi si Jesus Christ para tayo kanya maging follower. Sabi yan, sabi nga sa ating text, basahin natin. Sabi tayo, then Jesus said unto his disciples, if any man will come after me, sabi doon, any man will come after me. Sabi, susunod sa akin, di ba? Kung may sino man na susunod sa akin, ang sabi doon, ang gagawin, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Amen? So may tatlong bagay, hindi sapat natin. Hanggang na si Jesus Christ o nag-pray tayo ng sinner's prayer, ay naging tagasunod ng Jesus Christ. Naging follower na tayo. Meron po tayo kailangang gawin. Meron po siyang hinihiling sa atin na kailangan natin gawin. Yung po yung tatlong yun. Sabi nga dyan, yung let him deny himself. Ano po yung pag sabi let him deny himself, ano nga sa isip niyo? Ano ba para sa isip niyo? Pag sinabing let him deny himself, any man will come after me, sabi, he must let him deny himself. He must deny himself, sabi yan. Ano ba yung sabihin ng deny himself? Yan, tatlong bagay. Unsa, sabi sa una, deny himself, ano sa nasabi ng Philippians 2:4-5? Basahin natin. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. So, to deny yourself, you must begin to forget your own priorities and to give way for others. Amen? Meaning, you have to sacrifice your own desire, your own needs, your own priorities to give way for others. And start thinking for the welfare of others. Amen? Hirap yata. Ako na si Divina. Deny yung... Ang bigat na sabihin, ikaw nagpapakahirap ka tapos mas uunahin mo yung iba. Diba? Para itong mahirapin na. Pero sabi ni Lord, if any man will come after me, he must deny himself. Diba? You start denying your sinful needs, your sinful nature. You have to deny your own desire, your own needs, just to give way for others' needs. Start thinking for the welfare of others. Yan. Yung bang common na yun, ay, sige, hindi na, ikaw na lang sis, ano, dami puno yung church, ang daming tao, di ba? May dumating, walang upuan. Asarap na upo mo yan. Talagang, kumbaga, sugi may upuan na yun. Linggo-linggo dyan ka nakaupo. So, parang, sabi, para may exercise natin yung Panginoon sa atin, yung kanya requirements, may dumating na hindi natin ang kilala, kahit kilala ko natin, sasakripisyo tayo, o sister, o brother, dito parang po. Okay? O kaya naman, sabi nga sa Pilipinas, diba, kasabi sa Pilipinas, isusubo na lang, ibibigay pa sa kanila. Diba? That's denying himself. That's denying yourself. Yung, sa ina, alam mo sa ina yun, ibibigay pa sa iba. Kaya ba natin yun? Kaya yun. If we want to follow Jesus, if we really come after Jesus, we can do this thing.
Kain natin yan. Ayan, di ba? Amen ba ron? Amen! Baka naman hindi kayo niniwala dyan, ha? Si Lord may sabi yan, di ako. Ha? Sabi nga, making others first and yours last. Amen. Pag di na yung yourself. Amen? Kung dahil lang natin pag-aaralan eh. Yan. Para bang dati ikaw lang, di ba? Isip mo sarili mo lang. Pero ngayon, marami na yung ibang tao. You care for them. You also care for them. You also think of their welfare. Di ba? Hindi na yung sarili lang. Di ba? Dati, natawag doon? Ikaw pa yung sa Pilipinas, yung nanggugulang. Tama ba? Tama pa yung sarili ng gugulang. Di ba? Ito, gawang panlalamang. Ano yan? Panlalamang. Yung panlalamang sa kapwa ay gawang diba? Diba? Yung kasabihan ng natin sa atin, di ba? Sa Pilipinas. Pero ngayon, hindi na. Ikaw na mismo yung nagpaparaya para sa kapakanan na iba. Amen? Of course, to glorify Jesus. Amen. Then sabi yan, si Lord, di ba? Sino ang ating example? Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Para kanino? Amen, di ba? Although siya ay Diyos, hindi niya inisip yung kanyang kapantayan, equality with God. Di ba? Hindi niya inisip yun. Sa halip, ibinigay niya kanyang buhay na matay siya, isang kriminal sa cross for your sake, for your welfare, for you and me, to redeem you from the bondage of sin. Amen. Diba? So kaya natin gawin. Si Lord naman niyang ginawa eh. Imposible ba? No, yun, kaya natin yan. Basta di-design ng puso natin, we really want to go after Jesus, nothing is impossible for us. Yan, sa Scriptures 4:13. Through Christ, we can do everything through Christ who strengthen us. Walang imposible din sa kanya tayo natin eh. Siya ang sinusundan natin. Kung gusto natin talaga maging tagasunod, maging follower ng Lord Jesus Christ, kaya natin gawin to. Hindi imposible. Amen? Amen. Yan, sa pangalawa, take up His cross. Yan, marami na ako dito. Pag sabi take up His cross, anong nasa isip nyo? Diba sabi na, ano ba yung take up? Pag dito, cross yung sinasabi yan, ay yung mga, ito ba yung asawa mong nugget? Yan ba yung anak mong pasaway? Yan ba yung mga kasama sa church na makukulit? Nasa tingin nyo, pag sabing take up your cross, anong mga cross sa isipan? Anong uri ng cross yan? Asawang pasaway. Sabi ni Brother Ramil, asawa pasaway. Subukan natin, halimbawa, na ang cross ni Brother Ramil, ang kanyang asawa pasaway, buti na lang sa baby. Pag nag-survey niya sa bunyo ha, Yari ka, recorded ka. sample lang, halimbawa, si Brother Ramil, quote lang si Brother Ramil, ha? Let's say, na yung sa kanyang palagay, na ang kanyang cross ay kanyang asawa pasaway. Diba? Anong trabaho ni Brother dito sa music ministry? Let's say, ikaw dito sa music ministry ka. O, let's say, tumutugtog siya rin, nagigitara. Sir Master Baby nagigitara, diba? O, let's say, si Brother nagigitara. Kung ang asawa niya pasaway sa kanyang cross, halimbawa, pupunta siya ng church, tutugtog siya, dala-dala niya kanyang asawang pasaway. Tingin niyo makakatugtog siya? Diba? Hindi, diba? Kasi ang bigat ng gani, tapos, let's say, ang anak mo pasaway sa'yo. Yun ang akala mo, yun ang cross na gusto ipadala ni Lord sa'yo. Nag-church ka, anak mo, takbo dyan, saway ka ng saway. Tingin mo, makakapag-church ka ng ayos? Makakapakinig ka ng sermon? Hindi, di ba? So, Jesus Christ is not referring to your asawang nager, anak ng pasaway, o church na mga kulit, o sino pa man sa tingin mo problema mo, mag-isa trabaho. Hindi yan tutukoy ni Jesus Christ. When Jesus Christ walked, going to the Golgotha, sa bundok ng bungo, di ba? Sabi doon, yung kanyang lalakad siya. Anong kanyang dala-dala? Ha? Cross, di ba? Of course, cross. Pagpunta sa Golgotha na, sa bundok ng bungo, sa pinagpaw na, he bring with him his cross. Di ba? Dala yung cross. Anong sinisimbolize ng cross na yan? Sin.
Yung cross na yun, nagsisimbolize ang kanyang kamatayan. Pero pag yung ilagay yung cross sa dala mo, itong pinapako binibitin araw, di ba? That cross symbolizes his death. Amen? Di ba? Doon siya pinako, di ba? Saan ba pinako si Jesus Christ? Yung dala-dala ng cross, di ba? So yung cross na dala niya, yun nagsisimbolize ng kanyang kamatayan. Amen? So when Jesus Christ said that we must take up our cross to follow Him, He referred to our own sinful nature. Naniwala ba doon? Ang ibig sabihin ni Lord Jesus Christ, na dala-dala natin yung ating cross, yung ating dating katauhan, upang sa ganun, nag-iisip man tayo, nagbabalak man tayo magkasala, ay naaalala natin na tayo ay patay na sa dati nating katauhan. It is a reminder that we are already dead of our own sinful nature. Amen? Diba? Yung si Jesus Christ, dala yung cross, diba? Tapos, ito ka na eh. Kasi kung pinako si Lord, kasama ka ng napako eh. So, patay ka na. Patay na yung dati mong katauhan. Then, kung ipako siya dyan, ayun ka na eh. Pinako ka na rin eh. Your old sinful nature was crucified together with Christ when He died on the cross. Amen? So, ang tinutukoy ni Lord Jesus Christ ay ating dating katauhan, sabi niya, and you must put on the new self which is created in God's likeness and reveal itself the true life that is upright and holy. So pag dala-dala mo yung cross, which is your old sinful nature, yung katawan mo, yun na ang dating ko sa new self which is created in God's likeness. So yung cross na dala mo, yun ang magre-remind sa'yo that you are a new creation and you are already dead with your old sinful nature, kaya hindi ka na dapat magkasala. Amen? Hindi ka na dapat pa na pumupunta pa doon sa dating mga hideout ng tawag yung dati tawag doon, yung mga hangout. Amen? Dahil hindi ka na, titingin ka sa isang magandang babae, na tingin mo sa kanya ay hindi na yung dating may mali siya na pagtingin. Because patay ka na roon. Tinitignan mo siya, may paghanga na. Hindi na yung may mali siya. Hindi na malisyoso. Because your cross reminds you that you were already dead as an old and sinful nature. Bago ka na yun. That's the cross that Jesus Christ is repairing. Your death in your sin. Yung pagkamatay mo sa kasalanan, yun yung cross na tinutukoy dyan. Na kung paano yung cross na dala-dala niya, ay nagsimbolo niya kaya kamatayan, yun din ang nagsisimbolo yung cross na sinasabi dyan, yun din ang simbolo tayo patay na sa dati nating katauhan. Sa dati nating makasalanan katauhan. Are you agree? Para ba na that we are a new creation, sabi niya, at ang dapat o makita sa inyo, o sa ating, sama ko dyan ha, ang bagong pagkatao ng nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Amen? Lagi natin dalhin yung cross natin araw-araw to remind us that we are already new creation. That we are a new one created in God's likeness. Amen? Isang paalala lang yun. Na tayo, patay na tayo dun, di ba? Kung baga, araw nga ako, lasinggero kong araw sa Pilipinas, etong bago-bago yung sa Japan Talaga aminin ko, yung lasinggero ko nung araw, Kristyano na ako, tatago pa ako. Pag bibili ako sa yas, halimbawa, titignan ko may makapatiran mo na ron Yeah? But because of God's grace and mercy, He changes me from glory to glory. Amen. Hindi sabihin, kaya natin, kaya natin. Kaya ng bawat sa inyo. Because Christ in us. Kaya tandaan, maisip pa lang natin na, ay, patay na ako dito, hindi na ako yung dati dito Amen? Dapat hindi na magkasala. Hindi ko na mabigyan ng kalungkutan ng Diyos. Amen? Sabi niya ba, tao lang Yes, tao lang tayo. Pero kailangan natin desire na huwag tayo magkamali, huwag tayo magkasala. Maging sensitive tayo. Yung bang
naisip lang natin magkasala tayo eh. Ando na, Lord, forgive me Lord. Kasi nakaisip ang gano'n, naisip ko yun. Mag-sensitive tayo na once na pumasok sa isip natin, yung gano'ng mga dating ginagawa natin, ando na kagad yung paghingi natin ng soul sa Lord, repentance. Napupundig ka agad tayo because we are a new creation eh. Kung nung araw na, okay lang yan, ginagawa naman lahat yan eh. Ginagawa naman yung brother yan, ginagawa ng sister yan eh. Okay lang na gawin mo yan. Nung dati ganun katuwin natin, dapat hindi na ngayon. Because we are already dead. We are crucified together with Jesus Christ in the cross. Amen? Then, yan. Mixi lang halos niya eh. Kasi yan, follow me, ba? Follow me. Yan ang pinako, di ba? Ilang beses na sinabi ni Lord yung word na follow me sa Bible. Di ba? Come, follow me. Follow me, I will make fishers of men. Kaya paulit-ulit yan, di ba? Sa 4 Gospels. Sa 3 Gospels, sa Mateo, Mark, and Luke. Paulit-ulit sinabi yan. Amen? Anong ibig sa, anong nga ba niya pag sabi ng follow me? Di ba? Sabi natin kanina, yung dalawa perga natin. Sabi Lord, if anyone will come after me, he must deny himself. Pangalawa, he must take up his cross. Sa pangatlo, and follow me. So, hindi lamang kailangan na iniwala tayo, nanampalataya tayo. So, kailangan ito, sumunod tayo. May gagawin tayong hakbang. May gagawin tayong action. Okay? So, follow Jesus Christ, it will take us some sacrifices. We have to sacrifice something. We have to take or to exert effort. Hindi yung pwedeng susunod ka lang kay Lord na, sige, wala kang gagawin. Hindi po pwedeng gano'n. Kasi Lord, susunod ako sa'yo. Pero natili ka sa kinalalagyan mo. Natili ka lang nakaupo. Hindi ka nag-evangelize. Natili ka lang nakikinig. Hindi ka naman share ng word. So, iminay. Walang plan. If you really want to follow Jesus Christ, you have to take action. Amen? Ang sabi? Sa James 2:20, ang sabi doon? But do you know? What do you want to know? Faith without action is dead. So, hindi sapat na nanampalataya ka lang. Amen? Kailangan, pero kung gawing action, kumilos ka. Amen? Oy, sige, sabi nyo, dapat mag-share na ako ng gospel. Pag may nakita ang Pilipino dyan, babatiin ko, kahit na medyo suplada ako, hingiti ako siya. For Jesus' sake. Amen? For Christ's glory. Dahil binabago tayo ng Lord eh. Dahil suplada tayo, dahil gusto natin sumunod kay Lord Jesus Christ, nagiging palabati tayo, nagiging mabait tayo, nagiging palangiti tayo. Amen? Kasawa ka dati, hindi mapangiti yan eh. Amen? Diba? Kaya ngayon, talagang nakita mo yung ngiti niya. Naging glory Lord, nakita mo sa kanya. Amen? Because binabago tayo ng Diyos from glory to glory. Diba? Sabi yan, but you want to know, O foolish man, that faith without work is dead. Yan, di ba? So, kailangan talaga may gawin tayo. Amen? Nung tinawag ni Lord first disciples niya, sabi doon, ang ginawa niya doon, yan, basahin natin ulit. One day, as Jesus was walking on the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water for the fish for a living. Nangisda sila. Amen? Jesus called out to them, come follow me, and I will show you how to fish for people. And they left their nets at once and followed. Tapos, yan. Lapitan niya, di ba? Ang nangisda. Di ba sino yung mga disciple na tinawag niya? Peter. Simon, Peter. Andrew, si James, at si John. Sa Tagalog, si Simon, si Pedro po yun. Diba? Si Andres. Tapos si Santiago at si Juan. Bakit 5? Yung po si Zebedeo, yung tatay nila, Santiago at ni Juan. Diba? Nabasa din yung tatay nila, diba? Sabi doon, nung tinawag niya dalawang magkapatid, naglalakad pa siya, little farther at the shore, he saw two other brothers, James and John, sitting in a boat with their father Zebedee, repairing their nets, and he called them to come too. They immediately followed him, leaving their father behind. Diba? Aba, naglalakad si Lord. Basta tabi ng... Yung Genesaret isa, yung Sea of Galilee, na tawag. Naglalakad, dadaan ako si Sister Miley. Sabi ko, Sister Miley, so come, follow me. Yung sabi doon, they immediately follow, di ba? Ganun lang ba kasimple yun na nadaanan ko na siya, inaya ko siya, sumunod siya sa akin. Halimbawa si Brother Carlos, ito. Brother Carlos, come, follow me.
tapos sumunod siya sa akin. Ganun lang ba yun? Yung ginawa ng 4 na disipulo na nung sabihin nila, na come follow me, sumunod sila. Ganun lang. Kung sabi niya, they follow me, di ba? Ganun ba kasimple yun na, ikaw ba, di ba, Sir Dang, may nag-aya sa'yo, kasama ka agad? Hindi, di ba? Time na lang. Isipin parents ko eh. Gusto nila pagtulog na. Ganun lang. Pero tingnan natin mga kapatid. Itong dinas natin sa Mateo, nasa Mark din yan. Then sabi niya sa Luke, ito, papalaw natin bakit gano'n. Tinagalog ko na para malinaw. Amen? Sabi yan, basahin natin. Minsay nakatayo sa Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret, which is the Sea of Galilee pa rin yan. Pinagkalipunan siya ng maraming tao na hindi makarating sa salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Sorry, nagkadiit yung isa kay bangka. Nakalunsad na ang mga mangisda at nagbugas ng kanilang mga lambat. Lubulan siya sa isang mga bangka at tinigil. Simong may-ari ito, si Pedro po yan, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangarap sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita, sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at hulog ang malambat upang manghuli." Anong sagot ni Simon? Sabi niya, sumagot si Simon. Ang sagot niya, "Guro, magdamag po kami, nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, iuhulog po ang malambat." Amen? Gayun nga, ginawa nila sa dami ng langhuli ay halos magkasisira kalang malambat. Kaya't kinawayan nilang kalang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita ni Simon Pedro, siya nagpatira pa sa Panginoon Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat tayo ng kasalanan." Try to think mga kapatid, bakit kailangan lumuhod ni Pedro at magpatira pa? Nung makita niya na napakaraming huli, bakit ginawa ni Pedro na siya yung lumuhod at nagpatira pa sa Panginoon Jesus? Sabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat tayo ng kasalanan." Bakit? Nahiya siya. Bakit siya nahiya? Nakukonsensya. Ha? Hanapin mo yung tama yun. Nahiya siya, nakukonsensya siya. Bakit? Kasi ito po yun. Ang sagot ni Pedro sa verse 5. Sabi, sumagot si Pedro, "Magdamag po kami nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi niyo, ihulog po ang malambat." Sumunod nga si Pedro, pero mayroon siyang alilangan sa kanyang puso. Diba? Magdamag po kami ng huli. Nagpagod, wala kami nahuli. Kumbaga, ang point ni Pedro, si Pedro kasi mga expert na mangisda, mga veterans sila. Alam nila yung sa panahon pa lang, yung kunang buwan, ng araw, alam na nila kung ano yung kung maraming mag-isda, kung maraming huli o wala. So, magdamag si pagod. So, alam niya talaga walang mahuli isda. Diba? Ang sabi niya, "Guro, magdamag po kami, wala kami nahuli. Ngunit sinabi mo, ihulog po malambat." Sumunod siya na merong alinlangan, na meron siyang opposition, objection. Amen? See, alam niya, wala mo nahuli, ba't kailangan pagbuwan? Diba? Walang mangyayari, diba? Misip tayo, ganyan tayo eh. Sabi ni Pastora, Pastor, sige, ulit sa'yo, sige, stand down dito. Sample lang, stand down ha. Stand down, sige. Sa sunod na linggo, mag-lead ka ng wala, ng presidency natin. Pastora ako na ng linggo ah. Sige, dahil pastora ka na, sunod ako. Umangal mo na bago sumunod. Diba? Yun. Ganun si Pedro, kaya siya nagpatira pa. Nakundig siya sa ginawa niya. Alam niya sa puso niya, although siya sumunod kay Jesus Christ,